Alright, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa buong kapuluan ng Pilipinas. Muli po tayo nagpapilan lang ngayon araw na ito at ako po'y humihingi agad ng paumanhin sa ilang aabot ng isang buwan na tayo ay hindi nagsahimpapawid sa kadahilanan po na lahat po tayo ay nakaranas ng iba't ibang dalahin sa ating buhay. Lalo na po sa mga dumating na sakuna, sunod-sunod. At apektado po ang buong kapuluan ng ating bansa. Kaya kahit na po ang inyong lingkod ay dumaan sa iba't ibang dalahin sa araw-araw. Ganon din po ako po ay nagpapaabot ng pagdadalamhati at nagpakiramay sa aming yumao na si Manay Bada. Yes, ang pamilya Mortiga ay nakikiramay po ang inyong lingkod at ang aming angkan sa pagyao ng isa sa aming angkan na mahal sa buhay, si Manay Bada Mortiga. Oo, na sumakabiling nasa kabilang buhay na po nung isa pang mga nakalipas na linggo. Opo, di ko lang po na-monitor, baka po ay ilibing na ang nasabing yumao. Muli, nakikiramay po ang inyong lingkod, kasama po ang aming buong angkan at mga kasama. Yes, at sa mga nasalanta po ng ating nagdaan mga kalamidad ay nakikiramay po at ako'y nakikiramay sa lahat ng mga nasalanta ng ating mga dalawang nagdaang sakuna. At maging handa po tayo sa susunod pa. Alam po ninyo, mayroon pa tayo natitirang 14 na bagyo. Kasi L pa lang ngayon, pang 15. May 14 pa hanggang say. Kaya hindi po natin alam kung ano ba yung pinakamalakas. Huwag naman po sanang itulot ng ating pong may kapal mga kababayan upang hindi masyado tayong mahirapan. Datapwat, ayon sa talatang Santiago mga kababayan, ay hindi tayo bibigyan ng anumang pagsubok ng ating Panginoon na hindi natin makakaya. Huwag lang po tayong mang-inuha kasi lahat ng bagay na ito ay mayroon po tayong dahilan na ibinigay sa atin ng ating pong may kapal. May mga dahilan po. Ganun pa man, patuloy lang po tayo sa ating buhay at huwag po tayong mag-inuhang manalangin sa ating pong may kapal dahil tulad ng sinabi ko sa talatang Santiago na walang pagsubok na ibinigay ng ang Panginoon na hindi natin makakaya. At kapag ito'y po natin malampasan ay tayo'y bibigyan ng putong ugat timpala mga kababayan. Kaya at pangalawa ay nagpapasalamat din po ako sa patuloy na nagsasagawa ng monitoring activities ng sa pamunuan ng UIG sa buong bansa. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga regional directors and provincial directors, district directors, and municipality directors. Thank you so much sa inyong pag-alalay sa ating kapwa mamamayan at gawin po natin ito sa abot ng ating makakaya upang makatulong tayo maibsan ang iba pang dalahin ng ating pamahalaan. Kailangan po tulong-tulong po tayo. At tayo po naman bilang sangay ng UIG ay obligado po tayo na tulungan ang ating pamahalaan sa abot ng ating makakaya. Ipagpatuloy lang po ninyo at ako po ay nagpapabot kaagad ng pagpapasalamat sa lahat ng mga nagsasagawa ngayon hanggang bukas. Thank you so much sa ating mga regional directors sa buong bansa. Okay, at muli, saludo po ang inyong lingkod sa lahat ng mga gumagampan sa araw na ito hanggang bukas. Okay, once again, thank you so much. Okay, at ngayong araw po na ito ay ito po yung dalawang araw na ginugunita ang mga banal na araw. Okay, nagtataka lang nga ako bakit punuan na ang sementeryo. Samantalang po, dapat bukas pa punuan sila. Opo, dahil ngayon ay araw ng mga santo. All Saint Day. Okay, di ba? Di santo. Bukas ay All Souls Day, di kaluluwa. Pero ganun pa man, nasa tao na yan kahit na kasi araw-araw tayong magsindi ng kandila sa ating mga puntod, basta may pangbili. Okay, yung wala naman kahit araw-araw na lang na tayo po ay
manalangin na lang kasi walang pangbili ng kandila sa araw-araw o bang biyahe mula ba naman sa nandoon ka sa Bicol papunta ka Maynila, doon yung patay. O talagang napakalaking expenses na po yan, lalo na pag mag-eroplano ka pa. O hindi bali, magbarko na lang, 3 araw mula ang dating mo linggo na. Ang tawag doon habol pa rin kasi araw-araw pwede natin dalawin ang ating mga mahal sa buhay na yumao basta tayo po ay may panahon sa ating sarili. Ganun pa man, bukas po ay araw ng mga kaluluwa, kaya gumugunita po ang lahat, no? Particularly ang ating abang lingkod. Alam po ninyo, sa kasalukuyan ang ating mga kababayan, ang iba ay, yung iba po nga ay, kung mayroon lang high-tech, yung iba naghaharap ng telepono, makausap lang yung kanilang mga mahal sa buhay na yumao, no? Ay ngayon, kung hindi cellphone na lang, ma-text man lang. Mag-ingat lang po kayo na magdala kayo ng cellphone sa sementeryo. Kasi kapag kayo tinawagan ng inyong mga kamag-anak na nandun kayo sa loob ng sementeryo, naku po, huwag kayong makatabi man lang sa isang puntod na walang dumadalo, kahit isa. Walang dumadalaw ba? Kasi oras na narinig yan, walang dumadalaw sa kanya, baka sabihin sa inyo na, sir, pwede bang makahiram ng cellphone nyo? Akala nyo ay matandang nasa sementeryo din. Siyempre, tatay nyo, bakit lolo? Kasi tatawagan ko lang yung aking mga kamag-anak. Ang tagal nang hindi sa akin dumadalaw. Nako po, paglingon ninyo, walang tao. Kaya, ganun pa man, tawag doon. Yung iba ay nananalangin na makausap nila o magparamdam. Yung iba naman gusto pang tawagan sa kabilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao, no? Kaya sa ngayon, yung mga walang cellphone o ayaw nang tumawag, walang telepono, yan, kausapin nyo na yun doon sa puntod. Panahon natin ngayon upang makipagkumustahan sa kanila. Sigurado ko po naririnig nila yan. Oo, dahil sa may multo nga yung mga hindi nagpaparamdam kasi nga natatakot sila na matakot tayo, nag-aalala ba? Yung iba naman na hindi natin kaano-ano ay nagmumulto kasi wala silang pakialam kung matatakot ba tayo o hindi. O kaya nagmumulto sila sa atin. O sino naman ang magsasabing walang multo? Basa talatang Lucas. Ang sabi doon, sabi ni Kristo, kasi siya nagpakita nung siya ay walang tiwala yung mga apostol niya nung malulunod na sila, lulubog yung kanilang bangka. Sabi ng Panginoon, dahil natatakot na yung mga disipulo asa tripulante ng kanilang bangka, mga disipulo lang ang kasama niya. Sabi ng ating Panginoon Hesus, bakit kayo nagugulumihanan? Yan. Ito ako. Hindi ako multo. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon. Ay di may multo. Mismo ang ating Panginoon Hesus ang nagsabing may multo. Kaya ang mga nagmumulto sa atin, yung di natin kaano-ano, kasi yung mga kamag-anak natin o mahal sa buhay, hindi magmumulto yan dahil alam nilang matatakot tayo. Diba? Dahil yung mga disipulo nga ni Kristo ay natakot tayo pa kaya. O diba? Kaya mga kababayan, high-tech ngayon. Kung sakali yung iba, naghahangad na tawagan ang Panginoon, at nakikiusap pa sila sa Panginoon na kung may telepono sa langit ay tatawag sila, makausap man lang nila ang kanilang mahal sa buhay, partikular yung kanilang mga nanay. Kasi ang unang agad sumasagi sa mga yumao, lalo na sa mga namatay na magulang, nanay muna. Talaga. Kasi padaba ng mga nanay ang kanilang ganun din ang mga tatay. Patas naman ang labanan. Pero sabi nga nung nakausap ko, kapag daw mamamatay na isang tao, bago mamatay, tinatawag agad, Mama! Wala naman tumawag na Papa. Sabi sa kanilang karanasan.
Eh di ibig sabihin, talagang mas mahal ng mga ilang mga mamamayan o mga anak o mga kamag-anak, pamilya ang kanilang mga nanay. Pero ang pananaw ko niyan ay talagang patas. Parihong mahal ng mga anak ang kanilang magulang. Kaya bumabawi tayo po. Sakali na may pagkukulang tayo nung sila'y nabubuhay pa, abay, daanin na lang po natin sa ating pagdalaw sa mga puntod ng ating mga yumaong magulang o mahal sa buhay, kasabay ng pag-alay natin ng panalangin na sila ay nasa paanan o kapipiling na sila ng ating poong may kapal, mga kababayan. Pero yung iba, sabi ko nga, naghahangad pa ng makipag-usap sa Panginoon na mabigyan sila ng linya. Cellphone man yan, telepono, basta makausap man lang sana. Pero yung ayaw na, abay, ito ng pagkakataon, nandyan na rin lang tayo sa mga sementeryo, abay makipag-usap na, nakikinig naman tayo. Di naman kayo masasabing buwang, ang dami naman tao dyan. Kaya, walang lamangan. Okay, mga kababayan. Once again, thank you so much. At muli, ingat po lahat sa ating mga paglalakbay at sa ating mga pag-uwi. Gabayan po din sana at patuloy tayo ng ating Panginoon sa ating araw-araw. Lalo na kung tayo ngayon ay nasa pagdalamhati o pag-aalay ng ating kalooban sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Once again, thank you so much at magandang araw sa ating lahat. Muli, araw ng kabanalan para sa mga santo. Bukas po ay araw ng kabanalan para sa mga kaluluwa. Once again, muli, thank you so much. Ako po'y nagdadalangin lagi sa patuloy na kalakasan ng aming obispo. Yan, si Bishop Richard Sumugat. Yan. At sa lahat po naman ng mga Christian, okay, magandang araw po sa ating chaplain service, si Reverend Police Major Fulgencio Canyon Jr. ng Evangelical Chaplain Service. Yan. Magandang araw po sa inyo, sir. Yan, okay. At para po sa mga nagtatanong, ako po kasi ay ecumenical. Ecumenical, yan. Sabihin, kasi ang aking hanay ay mayroon division ng Moral and Spiritual Recovery Program na nakahandle sa ating mga Christian pastors. Okay. At bilang ordained pastor ng Ordaining Council of the Philippines by Bishop Federico Villanueva, at na ako po ay under naman ng Flock Ministry, kaya ako po ay nagbibigay galang sa ating mga pastors sa buong bansa. Okay. At bilang po na kinatawan naman sa Cross Sacramental ay ito po ay pinamamahalaan naman ni Bishop Richard Sumugat. Thank you so much sa lahat ng mga mananampalataya at mga alagad ng Panginoon mula sa Sacramental and Evangelical Mission. Okay. Thank you so much. Good day again to everyone. Aawit po muna tayo bilang panghuling handog ko sa inyo. Well, good morning, Jesus. Yes, it's me again. But the day that called this time to give forgiveness of my sins. I called to talk to Mama, and I know, sister, with you, if there's a phone in heaven, then Jesus pulled me through.
One day, Lord, you took her with no warning and advance. And I'm begging now, please give me one last opportunity. If there's a phone in heaven, let my mama talk to me and give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much I'm taking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, if there's a phone in heaven, put my mama on the line. Yes, once again, thank you so much. Good again, Turbo.